Okay, hello mga bro. Ayan, good morning sa inyong lahat mga bro. Mayroon na naman tayong TMX 125, no? Na ang problema ay mahirap paandarin. Ayan, so i-share ko na naman to sa inyong mga bro. Panoorin niyo to mga bro hanggang dulo para magkaroon na naman kayo ng dagdag kaalaman at idea. So ang problema nito mga bro, sobrang pahirap paandarin. Pahirapan, no? So pag umandar siya, gagamitin ng may-ari, pero pagdating dun sa matraffic na mamatay, tapos minsan daw tinutulak pa dun sa gilid para lang magpaandar, magtadyak, no? Ayan, so ayusin natin yan ngayon mga bro para mas maganda kung papakita ko sa inyo. Titesting natin, no, para makita. Okay, testing natin mga bro. Okay, talagang mahirap talaga mga bro. Ngayon, chichik pa natin yung, para sigurado, chichik natin yung kuryente dito. Ayan. So, sa gasolina mga bro, okay naman yung gasolina. Ayos naman yung karburador. At, okay naman yung lahat ng mga koneksyon. Ngayon, para sigurado, unahin natin to. Natin dito mga bro. So tutulan kasi mga bro, ito yung kalimitan na problema ng mga Alpha, TMX 125 Alpha. Ayun, sobrang hina ng kuryente. So tulad nga sa ibang video ko, meron pa doon nagko-comment ba't hinahawakan daw. Yan. So ganun kasi yung diskarte ko mga bro, no? Ano yun eh, para mas madaling maayos. Yan, papakiramdaman ko lang. Yan, hawakan kong ganon. So siyempre, wag mo naman tatadyakan ng malakas, dahan-dahan lang. Ayun. So kung takot kayo sa kuryente, pwede naman ninyong ano na lang dito sa makina, no? Ganyan. Ayun. Ayun. So mayroon lumalabas na kuryente pero mahina. Ano pag hinahawakan ko? Ayun. So talagang mahina ang kuryente mga bro. Ayan. Kaya kahit anong tadyak, pandar, no, hindi agad aandar. Okay naman yung gasolina, okay naman yung iba, okay naman yung compression, no? Malakas naman yung compression. Pero hirap talaga paandarin. Try muna natin pandarin mga bro, no? I-choke natin. Ayun. Ayaw talaga mga bro. Okay. So ayusin na lang muna natin mga bro, no? At i-share ko na lang sa inyo mamaya kung ano talaga yung problema. Tuloy-tuloy lang sa panunod mga bro. Ayan, so dahil mahina yung kuryente, so ang gagawin natin dito mga bro ay magpapalit tayo ng stator coil. Okay. Ayan, so ito na yung ano mga bro, ito na yung stator coil, ano. So yung nasira dito sa stator coil, ito lang naman yung primary. So kaya lang kung magpapa-rewind ka ay matagal pa. Saka para magamit ka agad, papalit ka na lang ng buong stator coil. Ayan, okay mga bro. So ito na yung bagong stator coil. Ayan. Ito na yung papalit natin. So ito pala ay original mga bro. Ayan o. Okay.
So dito pala sa kanyang wire mga bro, ayan. So ito yung nakapasok dun sa butas. Lalagyan natin ng gasket maker. Kasi isang problema to ng TMX 125. O di lang sa TMX 125, kahit sa mga Rossi. Yan, pag matagal na, tumitigas yung guma. Pag tumigas yung guma, nagkakaroon na ng tagas dun sa may engine sprocket. Babasa. Kaya ito mas magandang idea para maiwasan yung tagas or singaw ng langis. Testing natin, panda rin. Ayan, para malaman, no? Kung yun nga ang diferensya. Stator coil. So, siyempre, check muna natin yung kuryente bago natin panda rin. No, para makita kung gaano nakalakas yung kuryente dito sa high tension wire. Ayan. Ayun. So, grabing lakas na mga bro, no? So, kanina pinakita ko sa inyo, halos idikit na yung high tension wire, yung dulo. Halos wala pang lumalabas. Kaya, sinubukan kong hawakan para mas alam ko kung talagang mahina ang kuryente o malakas. No, pero doon sa takot maghawak ng kuryente, huwag niyong hawakan yun. So, dikit na lang nyo dito sa cylinder head. Ayan. Okay, so testing natin mga bro. Yun. Santa jack lang. Andar agad. Perfect. Ayan, so, ganda pa naman ang minor ng makina. No? So, kasi pag sa iba mga bro, pagka dinala sa ibang shop, minsan iba-iba yung suggest ng mga mekaniko, no? Mayroon nagsasabi na carburetor, ignition coil, CDI, kung ano-ano, di ba? So mas maganda yung tinitesting natin muna, katulad sa akin, nahawakan ko para alam ko talaga kung ano yung nagiging dahilan. No, pag-check ko pala ng kuryente kanina, pero bago ako nag-check ng kuryente mga bro, inalam ko muna yung compression. So dapat malakas yung compression, yung pasok ng gasolina sa carburetor. Yun. So dapat kompleto yun. So saka ako nag-check kanina ng kuryente. No, kaya pinakita ko sa inyo, tiningnan natin dito yung kuryente, halos walang lumalabas. Ngayon hinawakan ko. Yun. So nararamdaman ko pa din yung kuryente pero mahinang mahina. So ngayon kitang-kita nyo mga bro, no? Nung tinapat ko dito yung high tension wire, tinadyakan ko, so ang lakas ng tapo ng kuryente. So yun lang yun mga bro, stator coil. Kasi pagkaiba, tapos ibang nag-aayos, iba-iba yung suggestion, mas lalo kayong magagastusan. So sa akin, na alam ko na lahat, tinicheck ko muna para sigurado, para isang pyesa lang, kung ano yung sira, yun lang bibilihin. So ngayon mga bro, okay na, perfect, no? So stator coil lang talaga pinalitan natin dyan mga bro. Okay, o yun lang mga bro. So tuloy-tuloy lang sa panunod mga bro, no? Ayan, para magkaroon kayo ng dagdag kaalaman at idea. Ayan, so tatakpan ko na lang tong engine sprocket cover. Yan, ayos na. Okay mga bro, so hanggang doon lang video ko mga bro, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel, Kuya Bert Channel.